I'm so honored, of course, and grateful, syempre. It was very overwhelming nung una, pero ang News and Public Affairs naman, they're very comforting and supportive. And what I love about them, they're very collaborative. Everyone's a team. So, hindi naging matagal yung overwhelming feeling na comfort nila ako na sa pag-push nila sa akin. So, yun. Pero nagkaroon ka ba ng tampo sa GMA? No naman. Yung takot, more on takot yung naramdaman ko. Because? Kasi mahal ko yung ginagawa ko eh. Yung trabaho ko, yung pag-arte, yung paghanap. Feeling ko yung pinaka-negative na na-feel ko, nainggit ako na nag-aaral ng script si Paul, ako hindi. Ah, talaga? Nagkaroon kasi ng time na gano'n, na parang nag-aaral siyang script, tapos na-depress ka? Din, papunta doon. Oo, aminin ko, nandun na. Kasi, although hindi naman din doon full yung reason, like, dinicide ko sa sarili kong unahin ang school. Okay, so... Oo, na mag-focus sa school. Tapos sabi ko, yun muna yung focus ko talaga. Tapos, kasi, for the longest time, akala ko, ang nagpapatagal sa school is work. Totoo naman din. Pero, inisip ko baka mas mapabilis, matatapos na yung school pag nag-focus ako doon. Pero na-realize ko nung ginawa ko, hindi din ako nakapag-focus fully. Okay, kasi yung utak ko, distracted ka din. Namimiss kong umarte. Na-overthink ka. Oo, yun, namimiss ko. Tapos, yun, si Mikey, di ba, bida-bida lahat kasi. Yun, tapos akala ko mawawala na, hindi ko na magagawa. Yun lang. Never ko naman na-feel na magsisi ng ibang tao. Okay. Or sisihin yung network, sisihin yung manager. Wala akong na-feel na gano'n. Kasi, feeling ko sa pagpapalaki ng magulang ko, gano'n na din sa akin yun na ako, ugali ko. Una kong sisisihin sarili ko. Okay. Wala namang ibang... Yun ako. Sarili ko. Paano mo nababalance? School and work? Ngayon? Kasi daily ito, diba? Dahil dun sa break. Dun sa pahinga na yun nga na na-realize ko, pag inuna ko pag binitawan ko yung trabaho, tapos school lang ang focus ko, nade-depress ako. Okay. So, nung na-realize ko yun, sabi ko, okay, never ko na to hahayaan. Hindi ako hindi sa trabaho. Kapag gusto ko, pag may work na pumasok, hindi reason ng school to say no to it. Kaya, nung na-realize ko yun, parang nag-change yung mindset ko na pag pumapasok yung, it's about time management lang. Okay. Nabawasan yung pagreklamo ko sa sarili kong utak, na mas naging motivated ako, mas nababalance ko siya ng maayos, hindi ako happy pagod, hindi na siya yung sad pagod na, alam mo yun, mabigat na pagod. Alam mo yun. Paano ka wait, nasan si Paul noong mga time na almost parang depressed ka? Nade-depressed ka. Kasama ko siya the whole time. He was comforting me naman. After lang, nung nakakalabas na ako, sinabi niya doon sa mindset na yun na parang malungkot ako. Parang sabi niya, alam ko namang aalis ka din dyan eh. Kasi nga tumaba ako nung time nang walang work. Yun din yun, nakadagdag din yun sa pagkalungkot ko na lumaki ako. Tapos nung nag-start ako mag-diet, mas naging healthier feeling ko, naging healthier yung mental state ko. He was able to guide me through it na sabi niya, alam naman daw niya and he had faith na I was gonna go out of it, of that whole depression state. Sinabing ka na umiyak si Paul, how was it? Nung nalaman niya na. Nung umiyak siya, siyempre na-happy ako kasi nakita ko yung iyak niya proud, sa pagka-proud niya. Na dahil nakita niya nang dinout ko yung sarili ko, yun yung naging cause ng depression. Yun yung naging effect. Parang dinout ko yung sarili ko kung meron pa ba akong future sa showbiz, meron pa ba akong focus na lang ba ako sa architecture, meron, ganon yung naging epekto sa akin na
di na ako ever papayat, ang taba ko na talagang tao. Ganun yung naging mindset ko na until one day, nagising ako, sabi ko, napapagod na ako magising ng everyday malungkot. Tapos dun ko na-realize, it was me lang pala the whole time na ako lang yung nagpapalungkot sa sarili ko kasi kakaisip ko lang ganun. Overthinker. Oo, nung inumpisahan kong palitan yung pag-iisip kong ganun, naging mas masaya ako. Tapos after a few months, pumasok na to. Kaya naniniwala akong kapag mahal mo sarili mo, na-confirm ko dahil sa experience na yun, na pag mahal mo at inalagaan mo sarili mo, mas may invite mong pumasok yung positivity and blessing sa buhay mo. Pero good thing, hindi mo rin nahihila si Paul Oo, no? sa pababa o sa depression mo, di ba? Kasi, Hindi naman. Mahirap Hindi naman. Hindi ko naman, siguro pag mahal mo yung tao, unahin mo siya, no matter what. Pag nag-rant ako sa kanya ng ganun, I would always say na, open kami. So, kinikwento ko na, nararamdaman ko to, babe. Tulungan mo ko. More on hingi help. Hindi, yung iba, baka, nilalabas kasi sa away. Naaway na lang yung partner nila, kaya nahahawa. Hindi naman kami ganun. So, paano nga bumalik yung sabi mo kasi tumaba ka, although hindi namin nakita kasi. Talaga, kasi nga, buti na lang, hindi nyo nakita. Kasi mga posting half lang. Buti na lang, zoom in. I started working out. Na-diagnose ako ng PCOS early this year. Tapos, it made more sense, kaya pala ako hirap na hirap din magpapayat. Nag-start akong I signed a deal with my derma, na family friend namin, si Doc Sheena. Tapos, nag-start kaming mag-plan ng mga support ng mga machine, tapos mga injectables na pwedeng makatulong sa pagpapabilis ng pagpapapayat. And then, with that, I started working out and diet. Kasi syempre, yun pa rin yung pinakamabilis. Yung mga focus ko yung pure na diet and workout lang, I focused on that mga 3 months. I lost around almost 9 pounds. Almost 10 din. 9 pounds. Napababa ako. Starting weight ko nung nag-diet ako, nasa 150. Yun yung pinakamalaki ko. Tapos, ngayon naman, nasa 130 na ako. I lost almost like 20 pounds na din. But pinipilit ko pang lumiit. Isa lang, anong natuklasan mo sa ilang taping nyo na sa Lutong Bahay? Sa Lutong Bahay? Di ba kasi may bahay-bahay kayo? Oo. Ang daming artistang nakatira sa Rizal at Antipolo. Ang dami yun. Yun na-realize ko na. Ang dami dun sa area na yun. Tapos, ang daming mga kwento pala na hindi pa nila nasi-share. Because, siguro they feel like hindi right place ang mga talk show, yung studio, hindi tamang setting ikwento yung mga ganun kabibigat na kwento. Pero ngayon na nasa bahay na, nakikwento na nila yung ganun. Bakit sila iyakan ng iyakan? I mean, pag nakita, magaling ka ba magpaiyak? Feeling ko kasi, yun nga po yung kinanswer ko sa inyo kanina na maybe yung sinabi kasi ng mga teacher ko nga na I am a strong empath. Somehow, baka lumalabas yung side ko na yun na sa pakikiramdam ko na yun yung tanongin na tanong. Kasi doon ako curious. Tapos, sakto lang na yun yung tumatama, yun yung may hit, yun yung may hit sa kanilang tanong. And doon kasi ako na curious. Ako sa totoong buhay, small talk bores me. Nababore ako sa small talk. Ayoko, gusto ko, pag nakikipagkwentuhan ako sa mga tao, gusto kong naririnig yung buhay nila. Ano yung childhood mo? Ano yung importante sa'yo? Saan ka takot? Anong nagpapatawa sa'yo? Anong nagpapasaya sa'yo? Yung mga ganong bagay yung curious ako eh. Parang, pag keme-kemehan, parang showbiz, parang ganon. Yun. So, I think, yun yung lumabas lang talaga lahat. Yun yung magagamit kong skill dito. Yun. So, last na lang, nashock ka ba sa sagot ni Rocco na sino dahil? Nashock ako kasi hindi ko alam yung sasabihin niya. Pero nagulat din ako. Hindi ko in-expect yung sagot niya na sa taong yun. Talaga? Kailan siya ipapalabas? At malalaman ba ng lahat yon? Hindi, syempre hindi niya malalaman pwede kung i-blip, sino. di ba? I-blip kung sino. Pero malalaman niya yung kwento. Behind the who. Close mo rin yung tao na yon. Chika mo rin yung tao na yon. Secret! Thank you. Thank you. Share mo na
isa lang. Okay! Ayan. So, this dish, ano ba? Ito table. Ayan. Ito pong dish na to, we call it the chicken paprika. It's a creamy dish na staple na talaga po sa bahay namin. Recipe to ng lola ko. My late lola, we all call her nanay. Tapos, short kwento, kasi yung lola kong yun talaga yung tambay sa kusina. Tapos, ayaw niyang, like, pag may nagtatanong sa kanya ng recipe nito, may one experience ako na meron akong bisita na natuwa. Tapos tinanong sa kanya yung recipe nitong paprika. Tapos kinulangan niya ng isang ingredient para hindi makuha ng tama. Di ba ang damot? Pero nahanap namin kung ano yung ingredient na yun. So, tanongin niyo lang ako if you wanna know how it is. But this is a staple in our house. Siguro may isang linggo na, ay, siya yung nagtanong. Siya yung handler ko. Tapos, isang linggo, hindi nalagpas ng isang linggo na hindi po naluluto itong pagkain na to sa bahay. So ngayon na nahanap na namin kung paano siya ulit lutuin, it's how we remember her. So, alam ko, kaka-request lang din ng kapatid ko na ipaluto siya ulit. Tapos, pag nakakain namin ulit to, parang kasama pa rin namin si nanay. So, yan lang yung kwento.